Proud ba? Proud? Proud, Mama? I'm as proud. Ay, super! Yes! Ito ang aking mga kadistrito. Hey, okay, batiin mo natin ating mga manonood, lalo na yung mga taga-Antipolo. Good morning, mga kapatid! Alright, may klima ayad-ayad nga agahon sa wikang Akyanon. First Friday of the month at ngayong araw, makikisabay ho tayo sa kasiyahan ng maraming kapistahan sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito nga, straight from Antipolo, maagang nakasaya sa atin ang mga kabataang Antipoleño. Yes! Okay, mula po sa mga makukulay at engranding mga parada, humataw at umindak naman this Friday ang ating mga bisita dito po sa ating studio at ang ipinakita nga nila sa atin bahagi ng kanilang hinangaang pagtatanghal sa kanilang Maytime Festival. That is right, Mama Des. Para po sa ilan pa nating mga kapatid, itong Maytime Festival, ito yung dating Sumaka Fest sa Antipolo. At taunan itong idinaraos para ipagdiwang ang galing, husay at mga produktong Antipolo. Tama, Maui. Kaya sa mga kapatid natin dyan sa Antipolo, masayang pagbati ng Happy Fiesta! Happy Fiesta! Yung nga palang sumaka, di ba? Ang ibig sabihin niyan ay suman, Uy! mangga, Uy! kasoy, at hamaka. Mga produkto yan na talaga namang Antipolo pride, parang ang ating Mami Chiki. So proud! Ako, Antipolo represent! Yes! Yung pong pinakita sa atin ng mga kababayan ko po dito sa Antipolo, patikim pa lang po yan sa mas masayang pagdiriwang ng aming fiesta. Naku, ang dami-dami pong mga ganap doon sa amin. Imbitado po lahat kayo. Yun. Yan, para makisaya at makifiesta sa amin. At kaya para sa mga fiesta chaser dyan, ha? Ito, promise. Kung pupunta kayo sa Antipolo Fiesta, this year, do it this year! Yun. Diba? Yes! At para ibida pa ang aming pagdiriwang kasama natin, sina James Andrew Calatrava at si Brenda Asuncion ng San Isidro National High. Good morning po, James and James Brenda. and Brenda! Woo! Shout out sa mga taga-barangay San Isidro. Happy birthday ka, baby. Kaka-birthday lang. Hello. Good morning po mga kapatid po. Good morning po. Ayan. Congratulations. May lapel Thank you sila po. pala. May lapel pala. Ilan ang mga tinalo ninyo? 9 po sila. Oh, di ba? Ito nagyayabang lang na ang daming nakilaho. Oo. Na ganyan ang suot nila sa init, ah. Sir, ano yung ibig sabihin ba ng Maytime para sa mga hindi taga-Antipolong kagaya ko? Ano yung ibig sabihin? Bali, ang Maytime Festival po ay pagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga Antipoleños sa mahal na birhen ng Antipolo po. Ano ba yung sa birhen ng Antipolo, Mama, di ba pinamang umaakyat dyan, pupunta? Ano yun? For journey? Tama Hindi, ba? kasi di ba ang ating Nuestra Señora Señora de la Paz, Buen Ibuen Viaje. Buen Viaje. So, of good voyage. So, maraming mga sasakyan doon nagpapabless. di ba? Guilty. Nagpapablessing ng Yan. sasakyan sa Antipolo. Sasakyan. Oo. Travel, mga ganyan. Yes po. So, mag-interview naman tayo from here. Sino ang pwedeng magsalita at mag-represent sa inyo? Ayan. Oh! Hello, ano pong pangalan nila? Good morning po kapatid. Ako po si Ryzen po. Raisin, ang kulay-kulay ng inyong mga costumes. Anong ibig sabihin nito para sa inyo na makapag-represent ng Antipolo? Meaning po ng costume po namin, makikita nyo naman po na napakakulay po, which is nagre-represent po kung gaano kakulay po ang festival po sa Antipolo, which is yung Antipolo Maytime Festival po. Ayun. Brenda, ano bang ginawa niyong kakaiba this year? Bakit kayo yung nanalo? We started from the concept. Pinag-isipan po maigi namin ng Sir James kung paano po namin ang atake namin this year, as well as the costume, props, as well as choreography na totally binago po namin from the previous years po. Speaking of choreography, ano yung tawag sa dance na yan kanina? Bali, more on ang choreography po namin, folk dances po. Folk dance. Folk dance. And yun na nga, nabanggit mo, siyam ang sampo, lahat-lahat ang sumali. So, hindi talaga kami nagkukulang sa mga dancer, sa mga festival participants. Yan talaga i-trademark Antipolo. At grabe ang kompetisyon, di ba? Yes po. Oo. Ilang, ano yung training niyo, yung preparation, ganong katagal? Bali, nag-start po kami ng January to train the new members po. How many ng- members? Bali- January, February, March? Ang haba! Matagal po yung training, masyado pong ma-detalyo eh. Tapos ano po yung training ng mga bata po, kasi yung mga baguhan. Mga bata from age, Age 13 to 20 po, mga students po from grade 7 to grade 12. Ay,
Sir, gusto ko malaman kasi naku-curious ako, di ba iba mama parang tiara, nakapatong, ito nasa face. Paano yan nakasuot? Alika, Paano dito siya? naman Can si I ate. see please? para Di mas ba mama, malapit. oh, tingnan mo, first time akong Gusto makakita. yata, natatanggal ba yan? Oh, ito, microphone. Ayan, Mike. kasi Ah, connected po yung earrings. Buo na yun, tingnan mo, isahan na yun lang. lang. Headdress hanggang dulo. That's amazing. It's beautiful. Ganda. Very Tapos syempre, intricate, dala-dala no? nila si West. Okay, ito na yung favorite part mo, Jess. Ano Alin? sabi sa whiteboard? Sabi Turuan ko, na ako si nababasa. Jester. Parang wala naman. Parang meron, parang sabi turo na. Pwede yung pa ba kami turuan ng sayaw? Yes po, pwede. Okay. Okay, anong Sige. una? Sa time magsa-start, Liza. Okay. Naman po magsabay sa girls sa Okay, nakaganito. You might, Tapos ano? yung tawa nyo, kasi laki ng tawa nila na nanalo ng 100,000 ba? Galing kay Mayor. Oy, wow, 100,000. Thank you po, Mayor June. Magsasmile din akong ganun, mama, pag mapapanalunan ko rin yun eh. Okay, ready? Bali, mag-start na po tayo sa O, ito nang hawak ko. Sige, ito, dito po tayo. Ang bali ang unang step po ay 4 counts lang po ng up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos ang sunod po nun Ganito ay- lang ha. Yes po. Okay na to ha. Ang sunod po, Kaya mo yan. tapos ang sunod po ay side, bali Side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo. That's Okay. ganun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, Yes, 6, Maui. 7, 8. Okay. After po nun, side, up, tapos side, up. Diyan mo na nawala na si Jester. Diyan na Hindi na pala makakala yan. Kaya ni Jess Di ba lang pwedeng yan. ganito lang? Geometry lang yan. Jester, isipin mo na lang pag naglilinis ka ng kisame ng bahay. Yung ceiling fan, naghihintay. Oh, yung mga kapatid natin na nanonood, mami, pwedeng-pwede yan. Parang cleaning, di ba? Oh. Pwede, Tapos pwede. sinacheck nyo Yung kung walis yung salamin ninyo, ninyo. diba? Ano ulit? Multi-purpose. Bali, Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Side, 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 Face. side, and side. Up, and side. Side up. Oh, Okay, with music daw, with With the music. Halika pa tayo dyan. Kaya ni Jess. Yun na. Kailan naman face? Side. Up. Muntik na tayong magkasabay-sabay. Sir James, Yes po, ma'am. po tayo. Of course, we want to see more of you. Ano po Yes ba? po. May mga gusto po kayong pasalamatan. I-promote po natin social media accounts natin. Okay po. Bali, maraming salamat po kay Mayor June Henares. Ganon din po kay Sir Mar Bacani, Tourism Officer po ng Antipolo. Ganon po kay Tita Bibi Garcia Salent, Barangay Captain ng Barangay San Isidro, kay Kap Kate, and sa mga kaibigan at pamilya po namin. Maraming salamat po sa suporta po. And ano po? Thank you. Thank you po. Ganon din po pala sa principal po namin si Mr. Esteban B. Kasaway sa suporta po. Principal. Tayo na po sa Antipolo. Tayo na sa Antipolo. Talaga yung tinaas niyo yung level. So next year, asahan niyo, mas magaganda pa ang magiging street dance. Oo. Salamat. Okay, Thank you maraming po. salamat again sa ating mga champion dancer ng San Isidro National High School Bukluran Dance Group. Thank you very much mga kapatid. Thank you po. Thank you po. Ito na, salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Napakarami pong dahilan para ipagdiwang ang araw na ito. Unahin na dyan ang panibagong pagkakataon to spend more time sa inyo pong mga minamahal. Ako po si Dimples Romana. At eto na nga po mga kapatid, sino excited na mag-Friday na? Kasi kaunting-kaunti na lang, weekend na. Kaya stay inspired and motivated. Ako naman po, si Maui David. Punuin na ang sarili ng mas maraming energy, mga kapatid. It's gonna be a bright and winner Friday. Kaya samahan niyo ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na updates sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid!
Okay, tara na sa Antipolo. Pero bago tayo pumunta sa Antipolo, manood muna kayo ng Good Morning Kapatid dahil marami tayong inihanda today, di ba Justin? Tama, o pagkatapos ng Antipolo, mag-beach trip naman kayo. Para sa inyong mga beach trip, may mga ibibida kami mga pang-OOTD na saktong-sakto ngayon, tag-init. Ang mga hanip na summer outfits na yan, abangan sa Kitang-Kita. Mamaya rin po itutuloy natin ang paglilibot sa happy place ng actress beauty queen na si Miss Patricia Javier. Ang iba pa niyang kwento sa ating May Bahay. At hot topic naman ngayon ang pagkakakulong ng model na si Denise Cornejo at negosyanteng si Cedric Lee dahil sa kasong isinampa sa kanila ng actor-host na si Bong Navarro. Linawin natin yan sa Legal Bato. Bakit serious illegal detention for ransom ang ibinabang hatol? At sa ating Loading Sikat, magbabalik ang isa sa mga cast member ng hit Kapatid Star Creative Series na Can't Buy Me Love. Dito muna siya magpe-flex ng kanyang galing bago ang kanyang upcoming concert. Darren, live! At narito naman ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga mamaya. Negosyanteng si Cedric Lee sumuko na sa NBI. Taguig Trial Court ilalabas ngayong araw kung saan siya ikukulong. Rio Verde Water Plant sa Cagayan de Oro, bantay sarado pa rin ng mga pulis at sundalo. Sa kuryente naman, singil sa kuryente posibleng lumaki sa susunod na bill. At para sa Can't Buy Me Love fans dyan, pag-amin ni Snoop sa kanyang nararamdaman kay Irene, nagpakilig. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Serious illegal detention. Yan ang kasong isinampa ng aktor na si Bong Navarro laban kay Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawa pang kasama. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Yan ang isyung tatalakayan ni Attorney Buko dito sa Legal Bato. Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Taguig Regional Trial Court laban sa modelong si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee, Simeon Palma o Zimmeraz at Ferdinand Guerrero. Para yan sa kasong serious illegal detention na inihain laban sa kanila ng actor TV host na si Bong Navarro. Nag-ugat ito sa pambubugbog na sinapit ni Navarro mula sa grupo noong gabi ng January 22, 2014. Sa sentensyang ibinaba ng Taguig RTC, reklusyon perpetua o 40 taong pagkakakulong ang ipinataw sa mga akusado. Pero bakit nga ba ganun na lang kabigat ang parusang ipinataw? At para po mas bigyan tayo ng linaw tungkol sa kaso, makakasama natin ang morning resident lawyer na si Attorney Enrique Buko de la Cruz live via Zoom. Attorney, good morning. Good morning sa inyo mga kapatid. Okay, Attorney, unahin na natin. Bakit nga ho ba serious illegal detention for ransom ang isinampang kaso? At yung habang buhay na pagkakakulong, common ba na parusa para sa mga ganitong kaso? Yes, meron kasing espesyal na batas, no, Jester, yung RA 7659, kung saan itinuring na ang kidnapping at serious illegal detention ay isang heinous crime. Ibig sabihin, grabing krimen ito. No, dahil sa lumalalang mga katulad na kaso, ito itinuring na heinous crime, kaya mabigat ang parusa. Kaya siya serious illegal detention dahil deprived, no, tinanggalan ng kalayaan o pinigilang makaalis yung biktima.
at ito ay ginawa ng pribadong tao at illegal yung pagkaka-detain sa kanya at merong mga circumstances na nag-qualify o nagpabigat doon sa kaso. Oo, attorney, naku, mabigat talaga. Sabi nga, reclusion perpetua. Pero attorney, bakit meron yung period na 40 years to life imprisonment? Yan, yung reclusion perpetua ay salitang ginagamit kapag yung kaso ay nasa loob ng revised penal code. Ang ibig sabihin nun ay 20 to 40 years. May definition yon sa ilalim ng batas. Yung life imprisonment ay ginagamit na salita kapag yung krimen ay special law. No, hindi siya sa ilalim ng revised penal code. At yung life imprisonment, diretso yon, no? Yun ang habang buhay. Yung reclusion perpetua hanggang 40 years lang yon. At pwede ka pang mapababa ang pagkakakulong mo kapag meron kang good conduct time allowance. No? Yung reclusion perpetua, iba din yon sa life imprisonment. Kasi yung reclusion perpetua, may kaakibat siyang mga accessory penalty. Yung perpetual disqualification to hold office, hindi ka na makakatakbo, makakahawak na anumang pwesto sa gobyerno, hindi ka rin po pwedeng pumasok sa anumang kontrata or civil interdiction, at pwedeng ma-forfeit, makuha ang iyong mga ari-arian pambayad sa mga datos. I see, malinaw. Yun pala yun, malinaw. Ito naman, attorney, ayon sa desisyon ho ng korte, non-bailable yung kaso. Ibig sabihin ba nito, mananatili silang nakakulong kahit pa mag-apela sila ng kaso? Ayan, pinapayagan ng batas na mag-apply for bail yung mga na-convict, pero discretion na ito ng Court of Appeals kung papayagan sila. So kailangan makumbinsi nila ang Court of Appeals na sila ay hindi flight risk, na sila ay hindi tatakas, na sila ay hindi recidivist, meaning hindi ito paulit-ulit nilang ginagawa, no? Ang mga kasong tatakasan yung mga paglilitis, no? So kung mapapatunayan nila na sila ay qualified, pwede pa rin po silang magpiyansa habang nakaapila. Pero discretion na po ito ng Court of Appeals. Attorney, singit ko lang to, kung hindi, pwede pa bang iakyat pa uli sa Korte Suprema, sa Supreme Court? Tama po. Kung ano man ang desisyon ng Court of Appeals, pwede pang iakyat sa Korte Suprema. Pero kung hindi sila mabibigyan ng piyansa, pansamantala habang dinidinig yung kanilang apila, sila ay nakakulong pa rin. Ito pa sa attorney na tinatanong ng marami, bakit meron yung for ransom, yung serious illegal detention case na inahin ni Wong Navarro? Yung kaso kasing serious illegal detention, may mga qualifying circumstance, no? Para makonvict ka sa kasong ito, alinman sa mga sumusunod dapat present. Number 1, kung lumagpas yung pagkakadetain ng mahigit sa 3 araw. O, pangalawa, kung sinaktan, tinorture o tinakot, no, yung dinetain, no? Pangatlo, kung ang dinetain mo ay minor de edad o babae o public official. At panghuli, pag humingi ka ng ransom o anumang pera o biyaya, pabuya, kapalit ng pagpapawala sa kanya. Alinman dito ang maging present ay nagko-qualify, tumataas yung penalty, yung pinakamataas ang ibibigay sa iyo, yung reclusion na perpetua. Kasi wala nang death penalty ngayon. So ang pinakamataas na yung reclusion perpetua. So for ransom ay dahil may hiningi silang kapalit para siya palayain. Yung hininga nila ng 1 million pesos yung biktima para ibayad umano doon sa kay Denise bilang kapalit ng kanyang paglaya. So ito yung ransom. At dahil dito, tumaas talaga yung nature ng offense. Bumigat yung kaso. Okay. Kahit hindi, never natin narinig, attorney, yung salitang ransom. Ransom Yun na yun. Given na yun, like, kasi nga 1 million in demand. Ano? At saka hindi siya babalik hanggang bigyan mo yung pera. Yun na rin. Okay, maraming salamat sa paglalaan ng oras, attorney. Marami na naman kami natutunan. Muli, maraming salamat, attorney Buko de la Cruz. Sa ngayon po, konting paalala muna tayo. Isa ang Pilipinas sa mga may pinakamalaking ambag sa plastic pollution sa buong mundo. Kaya naman mahalaga ang papel ng mga kumpanya sa pagbabago. Sa tala ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, halos 3 milyong tonelada ng plastic waste ang naiipon ng Pilipinas kada taon. Lalo tuloy lumalala ang banta ng polusyon sa ating kalusugan. Kaya naman ilang kumpanya ang gumagawa ng hakbang para maibsan kahit paano ang epekto ng plastic waste.
Bumisita sa Pilipinas si Ajinomoto President and CEO Taro Fujie para ilatag ang ilan nilang programa tungkol sa sustainability. Ajinomoto has two important outcomes. One is reduction of environmental impact 50% by 2030. Other is extend healthy life expectancy 1 billion people in the world by 2030. Bahagi ng kanilang 2030 roadmap ang paggamit ng renewable energy sa ilang pabrika dito sa bansa. We already set solar panel in the factory in Bulacan. We would like to accelerate such as initiative more and more, not only in the Philippines but also around the world of Ajinomoto Group. Nakikipag-ugnayan din sila sa Quezon City Government para naman sa Sari Cycle Program. Sa ilalim niyan, may katumbas na environmental points ang pangongolekta ng plastic waste tulad ng mga sachet at iba pang single-use plastics. Magagamit ito para makakuha ng iba't ibang libreng produkto. Sinimulan na rin ng kanilang kumpanya ang paggamit ng paper packaging. We are tackling to reduce GHG, greenhouse gas. Ajinomoto already committed to carbon neutral in 2030. Ajinomoto has much experience and technology, so we would like to contribute all over the world. Okay, at mamaya sa kitang-kita, tampok ang mga pang-summer OOTD ng Tops at Buds. Sa may bahay naman po ang iba pang pasilip sa bahay/resort ng actress beauty queen na si Patricia Javier. At sa aming pagbabalik, magpapasample uli ng kanyang galing sa pagkanta ang young balladeer at isa sa stars ng Can't Buy Me Love, si Steven Tanbueco nandito. Yeah. Yes, live na live, Darren! Napakagwapo naman yan. Huwag po kayong alis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good morning, kapatid! Sagot sa panalangin, ikaw ang tawing iibigin. 串串我们经历在波光风暴雨，保证对你不离不弃，一生守好你。你是我的，我也会是你的。 Good morning po! Good morning! Napakagandang umaga. Because of you, good morning. Thank you so much. Welcome back. Good morning po. Okay mga kapatid, ang nagbabalik po Asia's pop heartthrob, Darren! Hello po. Good morning, Darren, kapatid. alam mo, nabitin kami. Habang nagbibideo kami sa'yo, nakaharang yung ulo ni Jesus. Sabi ko, Grabe naman. Tingnan mo, tapos na. Mission accomplished. Darren, Saboteur. I love how your character evolved in Can't Buy Me Love. Thank you po. Ako din. Di ba? Ang ganda-ganda ng Opo. pagkakasulat nila. Sino mga nagsulat dito? Sila Sir J ba? Direk Henry? Sina Direk Henry po. Opo. Yes. So, ang dami nang napuntahan ng storya. Ang daming different revisions. Ang daming version ng scripts namin. But eto na, we're down to our finale week po. We asked that of you mga usually. Marami na kaming na-interview din dito. What is the experience like for you na matatapos na itong minahal mo na serye? Nakakalungkot po. Lahat po kami may sepangs na kasi syempre we finished filming the whole thing. Tas ngayon po, hinihintay na lang namin umere yung finale. Tas parang after nito, talagang tapos na po siya eh. We're really not gonna be part of the Chu Mansion anymore. Di na kami babalik ng Binondo. So, nakakalungkot. Pero at least po yung nabuo naming samahan na nadala po namin hanggang sa labas. Like not just us na mga anak, like even with yung mga Opo, si Direk Roel, Miss A, Miss Rufa, everyone po talaga. Anong pinakaminahal mo kay Stephen? Siguro
the fact na nagparaya po siya sa dulo, na parang hindi na siya nalungkot. Opo, na nakidnap si Caroline, pero at least parang sa kanya, at least si Bingo naman pala yung kumidnap kay Caroline. So, ayun po, abangan nyo na lang kung anong mangyayari. One question, given your whole journey on the show, can you give us isa sa mga pinaka-memorable na nangyari sa show? Pwede off-cam or on-cam, pwede. Siguro on-camera muna nung nagpagulong-gulong si Stephen tsaka si Bingo sa Benguet nun. Kasi nagsuntukan sila, so gumulong-gulong. And then, Donnie and I did that a few takes. Tapos parang by the fifth take, medyo nahihilo na kami. Hilo nga. But, yun nga eh, I'm glad that it was someone that I was already friends with. Kasi parang hindi ko ma-imagine, first action scene ko. Tapos, kung hindi ko kilala, parang I wouldn't have been as comfortable. Pero buti lang si Donnie. Tapos, ano pa ba? Every taping day is memorable naman kasi laging may nagpapakain or laging may kwentuhan na nagaganap. Meron po kaming tinatawag na Tuesday, which is Tew, tas day, na parang after taping, lalabas kami, kakain. Matik ba yun, Dimps, Darren, na magiging friends for life kayo sa mga serye? Is it automatic or? Not automatic, No. but I Ay. think it is a conscious effort to stay and remain friends. Like ako, Yes. I'm friends with Angel, Bea, and these are 2 decades worth of friendship, no? Yeah. But Darren, for this, kasi mama si Darren is not only an actor here, but also a singer here. So your storytelling, 2 forms, no? Through music and through acting. You have a concert. I'm so Opo. excited. Of course, yung kinanta ko po kanina, EO, is gonna be part of my concert. And this is my 10th anniversary celebration. It's called... Agad! Opo, di ba Ilang po? taon ka ba nag-start? 5 years old? Opo. So yun na nga, it's been 10 years since I joined The Voice Kids. And we're here now. It's called D10, live at the Araneta Coliseum. So for tickets po, you can buy it at ticketnet.com.ph or sa Ticketnet outlets. And kasama ko po dito ang aking very special guest, of course, Ate Sara Geronimo, who is my coach during The Voice Kids. We also have Laika Gairano, Tito Ogie Alcacid, Eric Santos, Ate Vice Ganda, and of course, Sir Gary V. So, sana po ay samahan niyo po ako. Darren, sorry, pahabol lang Kay Stephen, you think may chance si Jersey at si Stephen? Nako! Hindi natin alam kasi syempre best friends silang tatlo ni Caroline Diba? eh. So, I don't know. We'll see how it goes. Fan kasi! Updated na updated. I like that. Salamat. Hindi no yung sagot niya. Parang True. Anything can Tingnan happen natin. eh. Finale na anything can happen. Hindi pa nga natin alam kung sinong pumatay kay Divine. Ang daming nagtatanong sa akin. Ayun Hindi din. po namin alam. Hindi mo rin alam. Hindi rin namin Sure alam. ka, Yeah. Hello, Naides? Bakit tinawagan nyo na lang? Opo. Hi, thank you so much, Darren. Salamat din Thank you po. for being on the show. At sana ay talagang marami ka pang matouch na hearts with your craft. po. Thank you, Salamat Darren. po. Keep coming back. Yes po. Love it when you're here. Thank you so much. Oh, eto naman po, mamaya sa May Bahay, ang iba pang mga pinakaabangan sa 3-story house / resort ng actress beauty queen na si Patricia Javier. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Cozy, spacious at punong-puno ng pagmamahal. Yan ang vibe sa Dream Vacation House ng beauty queen actress na si Patricia Javier. Get ready po para sa ating part 2 mga kapatid ng aking house tour. Sama-sama nating bisitahin si Ate Patricia sa May Bahay.
Comfort zone ng actress beauty queen na si Patricia Javier ang kanyang may bahay sa Antipolo. Halos lahat ng kanyang kinita sa showbiz career niya ay dito napunta. Inabot nga raw ito ng 10 taon bago matapos. Sunod na ipinasilip sa akin ni Miss Patricia ang kanyang second floor. Dito matatagpuan ang foot spa and massage area at rooms na pwede ring upahan. How beautiful the room! So, meron ka pang parang mural wall dito. May falls Parang pa. hinulugan tak-tak lang. Ganun. That's right. That is close to here, Yes, no? very close. Tapos, the natural light is so gorgeous. Alam mo naman ngayon, yung mga turista gusto na nila yung Instagrammable. Ang ganda ng ilaw dito. And very, very comfy bed, can I just say? At malaki. Naka-display din dito ang ilang magazine covers ni Patricia, maging ang ilang posters ng kanyang naging pelikula na itinago mismo ng mommy niya. Ate, grabe, this was 24 years ago and you look the same. Ang buong third floor naman ang nagsisilbing main residential area. Meron itong 2 kwarto, spacious living room at open kitchen. Can I just say, the design of this is very reminiscent ng Amerika. Yes. So, itong mga furnitures na to, pinadala pa namin. Kasi yung mga anak ko, parang nung dinala ko sila dito, sabi ko, naku, baka namimiss nila yung bahay namin sa San Diego. Okay, so this is the open kitchen. I love it so much, Ate. So, itong nakikita nyo dito, kung ano yung kitchen namin sa San Diego, parang ginaya ko Parang talaga ganito siya. talaga siya. Gustong-gusto ko lang yung idea na lahat ina-adjust mo para sa mga taong mahal mo. 13 years tumira sa San Diego, California si Patricia at ang kanyang pamilya. Taong 2016 nang bumalik siya sa Pilipinas kasama ang asawang si Doc Rob at mga anak na sina Robert at Ryan. Para kay Patricia, love at first sight kung ituring ang kanilang love story ni Doc Rob. At ang pagiging mapagmahal hindi lamang sa pamilya kundi love for others ang nagustuhan niya sa mister na chiropractor. Kasi yung feeling ko, no, when I met my husband, hindi lang yung back ko, yung likod ko yung na-fix niya, na straight niya. Pati yung buhay ko. Na yung insecurity ko before na, kasi di ba, sexy star ka, parang baka walang magpakasal sa'yo, ganyan. Tapos nung nakilala ko yung asawa ko na binata, walang sabit, walang anak, sabi ko kaya at the height of my career, kaya sabi nila, ba't nawala ka? Ganun. Sabi ko kasi baka hindi ko na makita ulit yung gandong lalaki na mahal ako for what I am. Tunay nga na ang tahanan ay hindi lang bahay. Ito ang lugar ng pag-ibig at pag-unawa. Kaya advice ni Patricia sa kapwa niya nanay at asawa, Tayo po ang hero ng mga anak natin. Tama. Always think din yung mga tao na laging kasama natin from the start. Yes. Thank you, Ate Pat. Maraming salamat. Sobrang na-enjoy ko ang pagkakataong ito. At sana maraming blessings pa ang dumating sa'yo, kay Doc Rob, kay Robert, at kay Ryan, at syempre sa pamilya mo. At sa amin hong pagbabalik, kitang-kita tayo, mapapasay-main ho kayo sa mga pag-summer OOTD ng Tops and Bots. May. Oh, ito, tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nanonood pa rin mo kayo ng Good Morning, Kapatid. Ito, weekend na naman. Gala Mood is on para sa inyo. Ano ba ang madalas ninyong pang-summer OOTD? Bisa ko na sa'yo, Joss. Summer? Oo. Go shorts. Mga polo na ganito, actually. Yung para presko, no? Presko. Eh, sa girls natin. Something fresco and light. Nga, yung Dapat mga eh, maputi no? na magaan lang. Yan. Magantela. Alam nyo, lahat ng binanggit nyo, meron tayo sakto sa na-discover nating negosyo, mga formang pang-summer na walang pinipiling size at pwedeng for him and for her. Yan ang bibida nating negosyo sa Kitang-Kita.
Perfect beach OOTD ba ang hanap mo? Say mine sa mga pang-outfit check ng tops and bots na pwede for all sizes and for all genders. January 2023, nagsimulan na magkaibigang Miguel at Kevin ang kanilang online shop. Naglabas sila ng buo ng 25,000 pesos para makabili ng 50 stock ng board shorts noon. Ang kanilang pangunahing marketing tool, TikTok. Patok na patok sa mga minors ang kanilang polo shirts, sando, oversized shirts, shorts at pants. Hanggang sa magkaroon na nga sila ng kanilang sariling warehouse na mayroon na ngayong 5,000 stocks na agad din nilang naibibenta. Ang ready-to-wear business ni Miguel at Kevin kumikita na ng 6 digits kada buwan. Follow sa aming live and follow us for more. Road to 40K followers. At live nating makakasama ngayon ang owner ng Tops and Bots na sina Miguel Luis Lagera at Kevin Oliver Gabukan. Kevin and Migs, good morning! Hey, what's up? Good morning! Good morning! Thank you! Hey! At syempre, Thanks for having us. model. Thanks for having us. Kanilang mga model, ayan. Gusto ko lang sabihin, Mama, na lahat ng mga tela na gamit nila, bukod sa very chic looking, pakita ay natin. malambot at presko. Very light. Alam mo, magkaka-heat wave. Agad-agad. No? Parang alam mo, magkaka-heat wave. Yes! Perfect for summer. Ang ganda-ganda. Kevs and Migs, tell us more about the business. Actually, si Tops and Bots, is an online one-stop shop wherein we cater talaga for all sizes, from small all the way up to 6XL talaga offer. Wow, love that. Although mostly for men, pero our items naman can be worn by anyone. Oh, Ang dami na namin napili. In fact, pakita natin sa model natin. Ayan, This is for a example, ayan. pang lalaki talaga, pero sinuot ng model Wow, natin, di ganda ba? ng model natin. Yeah. And again, yung sizes nila, Mama, hanggang 6XL, tama ba? And then for pants naman, hanggang triple plus tayo. Wow! So inclusive Yes, siya. gusto namin inclusive talaga. Ang price range niyo? Ang price range namin from mga 149 to 889. Wow! Ganun talaga. Ano yung 149? 149 usually starts sa sando, Sando. or small sizes. Right. mga Parang ganun. ganito ba? Anong pinakamabenta nyo ngayon? There Especially you go. summer season. Anong mabenta sa atin? mga chalis na po. Mga chalis. din Ito, talaga. nag-gusto natin model. Chalis Kasama, kasi no? tela niyan. Ayan. Chalis. Like that. Gawa ng tela, chalis yung Yes, tela. chalis na. Manipis lang po yan, tapos press. Basta Magkano gusto ko yan? yung look na Kaya kahit sobrang init ngayon, laban na laban yan. Ayun! Laban na laban yan. Kahit How much sobrang yan? init. Magkano price point? How much yan? Starting from 199, then pataas tayo as the price goes higher. Yan. very affordable. Pero, alam niyo na panood natin kanina. Hat is just around Sige. 299. 299. Add so much to Alam mo, Yes. masusold ka talaga kasi ang mura. Pero balita ko, kakaiba rin daw kasi silang mag-live Paano? selling talaga. Yari tayo. Paano ba? Paano ba Yari ginagawa tayo yan? dyan. Kaya mo na yan, Kevs. Si Kev o si Migs? Okay. O, sige, pagalingan kayo. Go! At teka, ano ibebenta mo muna? Magbenta ka ng isang something. Siguro na lang. Yo, what's up everyone? So welcome po sa Tops and Bots live dito sa Good Morning Kapatid. Now, di ba mainit ngayon, di ba? Napakainit. Nagbebenta kami ng mga damit. Talagang laban na laban sa summer. Pwede to pang rampa, pang summer OOTD, ayan, pang date. Ayan. So meron tayong mga items like this. And what's more, this is good for men and women and anyone in between, ha? Talagang of all sizes talaga. Kaya mga Popsi, mga Sisi, go ahead, click our yellow basket down here and check out now. I love the energy! Ganun pala Saan dapat. namin kayo pwedeng makontak, makita TikTok shop? Yes. Follow us sa aming SOCMED, sa aming Tops and Bots. Also, watch our live daily, usually mga lunchtime and 10 p.m. gabi-gabi yan sa TikTok. Amazing. Yes, welcome. Thank you very much. Migs! Okay, again, Miguel and Kevin on Tops and Bots. Thank you very much, mga kapatid. Ito, mga kapatid, simula sa Lunes, May 6, mas paagahin na natin ang ating balitaan. Sasamahan pa tayo ng dalawa sa mga premyadong mamamahayag ngayon. Ruth Cabal at Andre Felix, kasama po ang inyong lingkod. Maghahatid ng mga napapanahon at kailangan ninyong impormasyon sa Frontline sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. Yan, at saka naman natin idedire-diretso ang saya every morning. Uy, nakaka-excite yan na. Yeah. Na-excite ako talaga. Kasama pa rin kaming 5
Nasaan ba? 5 ba tayo? Ayun. Joke lang. Ang inyong paborito kasalo sa umaga para sa Good Morning Kapatid naman po, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga naman po ang ating daily dose of happiness. And hi, Ate Melissa. Ayan. Okay, eto na. That is it para sa ating Maytime Friday! Maraming salamat po sa lahat ng mga bumisita sa ating estudyante ng Lyceum of the Philippines University kanina. Salamat po sa inyo. Isang makabulang umaga po ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. At muli, kita-kits po tayo sa Lunes, 8:30 a.m. para sa Frontline sa umaga at pagsapit ng 9 a.m. hanggang 10:30 a.m. naman para sa Good Morning Kapatid! Enjoy lang ang araw at ng weekend mga kapatid at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!